Wag lang basta garlic buttered shrimp, lagyan din ng sotanghon. Madali lang lutuin, napakasarap pa. Sa version namin, gagamit ako dito ng 600 grams ng hipon. Gupitan yung matatalim na bahagi, tanggalin na rin yung bituka nito. Hugasan, saka na patiktikan sa strainer. Sunod nito, umpisahan na ang pagluluto. Magpainit na ng mantika. 1/4 cup lahat to. Sa lutong ito, mas maraming bawang, mas masarap talaga. Isang tasa lahat to ng bawang. Gisa-gisahin hanggang sa medyo tostado na yung pagkakaluto ng bawang. O kaya naman ay hanggang sa golden yellow na yung kulay nito. Yung ganyan lang oh. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Ilagay ng mga hipon. Haluin saglit. Timplahan ng isang kutsarita ng asin. Mabilis lang maluto ang hipon. Kaya siguraduhin lang na maya't maya ang halo nito. Para naman makasiguro na pantay nga ang pagkakaluto nito. 5 piraso ng siling labuyo, 2 kutsara ng salted butter. Patuloy lang halu-haluin hanggang sa makitang orange red na ang pagkakaluto ng mga hipon. O kaya naman ay hanggang sa makita na ganito na nga yung itsura nito. Yung cooking time sa ganitong dami at kalalaki ng hipon, mga nasa 2 minuto lang. Ngayon, ilagay ng spring onion. 8 tangkay lahat ito. Lutuin hanggang sa maamoy na yung bango nito. Mga nasa kalahating minuto lang ng paghahalo. Yan o. Okay na to. Ilipat na sa ibang lalagyan. Para naman hindi ito ma-overcook. Sunod na lutuin dito yung sotanghon. Sa kaparehas na lutuan, maglagay ng 4 na tasa ng tubig. Ito namang mga nanikit sa kawali, pampasarap lahat yan. Kaya gadgarin lang ng ganyan no. Timplahan ng chicken powder, 1 kutsarita. 1 kutsarita din ng paminta. 1 kutsarita ng asukal, 2 kutsara ng liquid seasoning, at 1 kutsara ng dark soy sauce, pampaganda ng kulay. Haluin, hayaang kumulo, tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Ilagay na ang sotanghon, 200 grams lahat ito. Hindi ko na rin pala ibinabad yung sotanghon. Mas malasa kasi talaga pagka sa sabaw nito mismo napalambot ito. Gumamit dito ng medium o kaya naman ay lower setting ng apoy. Huwag na rin takpan. Gusto namin pagkakaluto ng sotanghon yung al dente lang talaga. Pero para naman sa mga gustong mas malambot pa, magdagdag na lang ng konting tubig. Patuloy lang ang pagluluto hanggang sa makita na nasipsip na ng sotanghon lahat ng sabaw nito. Check natin kung malambot na nga ito. Okay na sa akin yung ganito lambot nito. Kasarapan na. Pinakapanghuli, maglagay ng 1 kutsara ng sesame oil. Agad nang isunod yung mga nauna na nailuto natin kanina. Eto pala yung pinakapaborito kong spatula. Yan o, simot na simot yung nasa lalagyan. Gamit na gamit ko talaga yan dito sa kusina. Lalo pa kung may gusto akong simutin sa mga lalagyan, piliin nga lang yung magandang klase ng silicone. Dapat yung food grade. Para naman, hindi ito makalaban ng ating kalusugan. Paano naman malaman kung food grade? Dapat wala itong amoy at flexible talaga. Kahit na nga, pilipitin pa ito, dapat agad itong bumabalik sa dati nitong itsura. O yan o, may kalututan na. O ready to serve na to.